kung tutuunan po natin ng pansin, ito pong isang balita na ito, mga kababayan, ang mapapaisip kayo no? Sabi nung pinsan ko, naka-assign sila kay BP. Mapapaisip tayo na baka nga naka-assign kay Vice President Sara Duterte. Bakit ho? Tingnan nyo at pakinggan itong balita na ho na ito. Yung pondo ang inilabas umano ng kampo ng mga Duterte para Milyong-milyong pondo o pera ang inilabas daw po ng kampo ng mga Duterte. No? Milyong-milyong pondo, pera daw po ang inilabas ng kampo ng mga Duterte. Para saan po? mabayaran ang 18 nagpakilalang Marines. Ako, para mabayaran ang mga ang 18 nagpakilalang mga Marines daw po. Mas mukhang yari. Ito ho mga kababayan. Merong mga video, no? Na yun daw pong isa doon sa mga Marines ay kamukha daw po nung Howie Boys ni Sara Duterte ng ating Vice Presidente. Hawig daw po. Nung tinignan ko, hindi ho ako magaling kasi tumingin kung siya ba o ibang tao. Nung tinignan ko, magkamukha. Pero hindi ko masabi na siya nga mismo yung nandoon sa Howie Boys at nandoon sa 18 Marites ho, mga bossing. No? Tuloy. Ayon kay dating Senator Sonny Trillanes, sinasabing target nitong pagsabaying guluhin ang investigasyon ng International Criminal Court, paggulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at destabilization sa gobyerno. Yan naman talaga ang pakay, wala na pong iba. Ano po, ang nakikita ko ho dyan, mga bossing, kinakabahan, natatakot na dahil nga po itong impeachment ng Vice Presidente ay malapit na. No? Ilang tulong na lang, impeachment na naman. Dahil pag yan ho ay dumiretso, papunta ng Senado, panigurado po. Diyan na magkakaroon ng tagisan, ng ebidensya versus depensa. Na wala nga akong nakikitang depensa sa kanila. Kaya natatakot silang magtuloy-tuloy yan. Pangalawa, sinisiraan ng ICC, dinidiscredit si Trillanes at ang ICC, bakit to? Kasi ito na nga po, no? Mukhang papunta na po sa exciting part yung mga hearing ng dating Pangulong Duterte. Kaya ano sabi nila? Ang gulo din nung sabi nila Sabi nila nung una, ay meron silang nakita na si Trillanes daw ay binibigyan ng pera tapos yung $2 million ibibigay daw doon sa ICC. Tapos bumalikwas naman. Hindi naman daw nila nakita na merong ibinigay na pera kay Trillanes papunta sa ICC. Magugulo sila, mga kababayan. Mas magulo pa po sa ayoko nang tuloy. No? So ngayon, dito po sa sinasabi, kung pagduduktungin ho natin yung sinasabi ni Melvin Matibag, ni Director Melvin Matibag ho, mga kababayan, baka tama nga kayo na yung 8 sa 18 ay security ni Sara Duterte. Base po dito sa base po ito dito sa kumakalat na balita ho. Yan ang exclusive na umarangkadang balita ni JM Pineda. Full support si dating AFP Chief of Staff General Hermogenes Esperon sa paglutang ng 18 mga dati umanong Marines at bodyguard ni Saldico. Giit nito, nag-aanga-angahan din kayo, sir. Napapaniwala din po kayo niyan, sir. Na dapat imbestigahan ang mga paratang nila. Pero ang pagpanig na yan ni Esperon, kaduda-duda para kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Isa rin daw itong Yan, dali naman basahin itong 18 Marites, di ba, Ma'am Chris Rose? Aanga-anga at uuto-uto na lang po ang mga naniniwala dito sa mga ito. patunay na Para paniwalaan. napakawala sila ng mga Duterte. Lumalabas lang dito na ang nasa likod talaga nitong mga 18 ex-soldiers na to ay yung kampo nila Duterte. Ako, wala na akong ibang nakikita ho na kung sino yung may pakawala dyan. Base lang po ito sa mga napapansin ko. No?
at yung mga kilos ng mga DDS at ng mga Duterte. Maaring mali po ako, maaring tama po ako. Pero isa lang naiisip ko, pakawala ng mga Duterte itong 18 Marites ho. Yun ang implikasyon lang nun. Kasi in terms of value ng he wanted na magkaroon ng stamp of credibility itong 18 na to. Pero ang problema is yung sinabi nila talagang butas-butas, nagkabo. Dami. Kay Trillanes may butas, sinabi nakita tapos sinabi hindi. Kay De Lima may butas. Nagtataka kayong mamamayang Pilipino kung bakit sasabihin na nababahaginan o tumatanggap si De Lima. O di po ba? Magulo po, mga kababayan. At marami pa pong ibang butas. Buhol-buhol at sila mismo ulong-sulong, nag-retract. Yun ang pinaka-problema niyan. Naniniwala rin ang dating senador na may kasama doon na babawi ng mga testimonya nila. Eventually, ganito ang mangyayari dyan. Several weeks down the road, meron babaliktad dyan. At Ako naniniwala ako dyan. Yung mga pagbaliktad dyan. Siguro mga bilang lang tayo ng 2 to 3 weeks. Meron na mga babaliktadan. Tapos sasabihin ng mga DDS, ayan, nabayaran na nila yung 18 Marines para bumaliktad. Ganyan ang mga sasabihin ng mga DDS. aaminin niya yung lahat kung ano yung mga nangyari behind the scenes, magkadong binayad, sino ang nagdikta sa kanila na sabihin ko ano man na Laglag. Kapag kaya, mga pumiyok ho. mga istorya. Kaya doon din pupunta yan. Dapat rin daw, linawin ng mga dating sundalo kung direkta ba silang nagtrabaho kay dating Congressman Zaldico. Yung tinatawag na placement, kailangan nandoon ka sa isang posisyon na makita mo o magawa mo yung sinasabi mo. Ang karamihan doon, apparently, kung nagtrabaho man sila kay Zaldico, nagbantay doon sa anak. Nagbantay sa asawa. So, wala silang placement to say na yung sinasabi nila na nakita nila o ginawa nila. Sabi Gulo naman talaga yung mga kwento ng 18 Marites. Hindi kwento ng 18 Marites. Hindi ko naman pala sila nakita masyadong mga nagsasalita. Kwento ni Baligod at ni Mike Defensor, mga kababayan. Mas kabisado pa ni Baligod at ni Defensor yung mga pangyayari kesa doon sa 18 Marites Yung iba nga kapag ka tinatanong, mga kababayan, ipinapasa yung mic Diba? Halatang halata mga bossing, na wala silang alam. Kaya ang ending niyan, kapag yung mga sumunod na mga ilang linggo, baka may mga bumaliktad na din po dyan.